Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito ang 24 na oras na ulat ng panahon na inilabas alas 4 ng hapon ngayong Disyembre 30, 2025. Patuloy nating binabantayan ang mga sistemang pangpanahon na nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa habang papalapit ang pagtatapos ng taon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Northeast Monsoon o amihan ay patuloy na nakaapekto sa Hilaga at Gitnang Luzon. Samantala, ang Easterlies naman ang nakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Mayroon ding shear line na direktang nakaapekto sa ilang lugar sa silangang bahagi ng bansa. Para sa lalawigan ng Catanduanes, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga panakanakang pagkulog at pagkidlat. Ang ganitong kondisyon ng panahon ay dulot ng shear line. Dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan, may posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, at sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan o thunderstorm. Ang mga ito ay dulot ng easterlies. Sa panahon ng mas malalakas na thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mahalaga ang pag-ingat lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga panakanakang mahinang pag-ulan. Ito ay dulot ng patuloy na pag-iral ng amihan. Sa pangkalahatan, wala namang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito, ngunit maaaring makaranas ng mas malamig na simoy ng hangin lalo na sa gabi at madaling araw. Tungkol naman sa lakas ng hangin at kalagayan ng karagatan, sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon ay inaasahan ang katamtamang lakas ng hangin na nagmumula sa hilaga hanggang hilagang silangan. Dahil dito, ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman ang pag-alon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula pa rin sa hilaga hanggang hilagang silangan. Ang lagay ng karagatan ay bahagya hanggang katamtaman. Sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Na may bahagya hanggang katamtamang pag-alon ng dagat, batay sa naitalang datos sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 23.5 degrees sentigrado na naitala bandang alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 31.2 degrees sentigrado bandang alas 2 ng hapon. Ang pinakamababang halumigmig ng hangin ay 61% bandang alas 2 ng hapon, habang ang pinakamataas ay 86% bandang alas 5 ng umaga para sa Metro Manila. Ang araw ay sisikat bukas ng alas 6:20 ng umaga at lulubog ngayong araw ng alas 5:37 ng hapon. Ang buwan ay sisikat bukas ng alas 2:19 ng hapon at lulubog ng alas 2:40 ng madaling araw. Ang liwanag ng buwan bukas ay tinatayang 88%. Sa kabuuan, manatiling mag-ingat at maging handa lalo na sa mga lugar na inaasahang makararanas ng pag-ulan at thunderstorm. Patuloy po nating subaybayan ang mga susunod na ulat ng panahon para sa kaligtasan ng lahat. Magandang hapon po at manatiling ligtas.